Sa episode na to, wala na nga muna tayong camping dahil sa muli muna kaming bumalik ni Uno ng NCR at muling bumiyahe ng 12 hanggang 13 oras mula dito sa Bicol. Kaya sa episode na to, samahan nyo akong malubak at kumustahin natin ang kalsada ng Andaya Road at Maharlika Highway ng Quezon Province. At para malaman nyo sa episode na tong mararanasan yung kalbaryo kapag pumasok kayo ng Bicol na ganitong kasamaang panahon. At muli natin madadaanan ng isa sa pinakadelikadong kalsada dito sa Quezon Province, ang Gumaka Bypass Road. Kaya tara, samahan nyo ako sa solid na biyahe na to, ang Bicol to Manila Ride. Uy, lipad! Okay, saan pa tayo? Good morning mga tol. Ito yung araw na babiyahe tayo pabalik ng Manila. Labas muna tayo. Check natin yung ilaw natin. Yellow, gumagana. Alright, good morning mga tol. Isang solid na umaga na biyahe ngayon. Time check, alas 4 ng umaga. Ito yung usual time na umaalis ako dito sa Bicol. Simula dito sa Sorsogon. Ito yung mga makakasama natin ngayong madaling araw na to. Mga truck, bus, biyahero na van na naghahabol na di makadaan ng traffic. Ganun yung gagawin natin ngayon. Hanap tayo ng mga lugar na di tayo matatraffic. Pero pagdating natin kasi ng Quezon City, Metro Manila, wala na. Kaya kung gusto nyo ko samahan hanggang makarating tayo doon, isang solid na rides to simula dito sa Bicol. Sorsogon ride going to Manila. Makulimlim ang panahon kaya samahan nyo ako sa pabago-bago na panahon na madadaanan natin. Let's go! Sobrang kalmado lang ng kalsada. Wala tayong nararanasang ulan kahit makulimlim. Pero meron din ako kahit papano na aninog ng mga bituin. Dala ko naman yung kapote. Pasok tayo ng city proper ng Sorsogon. E-exit muna tayo dito. Sa baba lang yung ilaw. Mas maganda kapag lahat may ilaw yan. Kopya, dito tayo. Ito na yung crossing na yun. Dito kayo lalabas kapag coastal road dinaanan nyo. Tsaka ito kapag diversion yung dinaanan nyo. Okay, let's go to Albay. Next province dadaanan natin. At ang episode natin mga tol, wala muna talaga tayong camping nito. Kasi babalik muna tayo ng Metro Manila. Magkakaroon tayo ng camping, magpabalik na tayo. Kasi habang papalapit tayo ng Bicol naman, naghahanap tayo ng spot kung saan tayo magagabihan. Try natin makapag-grow kung maganda yung panahon. Dala ko yung content ko na SWS Wheel Hike galing kay Great Outdoor Gear Store mga tol. Doon natin ito nakuha. At di ko lang alam kung available na to sa kanila ngayon, pero message ko sa kanilang page. So itong biyahe natin na to ay talagang susulitin natin yung ganda ng kalsada. Ewan ko lang kung maganda ng kalsada ngayon sa Quezon Province. So abangan nyo na lang sa susunod nating episode. Doon tayo magka-camp kung saan. Pero ngayon samahan nyo muna ako sa mga uuwi ngayong Holy Week. Ato, road update ko kayo ng Maharlika Highway hanggang makarating tayo ng Quezon City. Mukhang uulanin talaga tayo sa biyaheng ito mga tol. Ayan na, nagpaparamdam na yung ulan no? Touchdown Daraga Town proper. Dito kahit papano okay na yung kalsada. Wala nang mga road construction. Uy! Dire-diretso si sir papuntang 7-Eleven eh. Walang signal light. Kala ko dito siya eh. Ito yung bypass road ng Kamalig. Kakargahan muna tayo ng gas. Ay shell dito eh. Para yung biyahe natin tutuloy-tuloy tayo. Gas tayo ng 150. Okay, let's go. Nakapagas na tayo dito sa Shell Kamalig. Nakapasok na tayo sa proper ng Ginubatan. Ginubatan Albay. Magkatabi lang kasi itong dalawang bayan na to eh, Kamalig tsaka Ginubatan. Magkalapit na magkalapit. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa Ginubatan. Daming ano dito, road construction. Nako, ito pa yung problema. Yung bridge na to, matagal to. Pagkatuloy ang ginagawa, matagal din maayos. Sobrang tagal na nga ng dito lang sa road na to. Lalo na yung mga bridge kapag inaayos. Holy Week pa naman. Dito asahan nyo. Kaya kung traffic na dito, pumasok na kayo dito sa bayan ng Ginubatan. Kahit papaano makakasingit kayo dyan. Dito, kamusta na kaya dito ang kalsada ng Ginubatan? Nandito yung lubak-lubak ng Ginubatan mga tol. Yung paakyat na to. Ganun pa rin, may lubak pa rin mga tol. Ayan na. Ito na yun.
Hindi pa rin talaga naayos mga tol. Sunod tayo sa lokal. Kahit papano alam ng lokal kung saan patag eh. Ayun o. Dito talaga sa gilid. Tingnan nyo naman yung kalsada oh. Dito yan sa Ginubatan, Albay. Ganun pa rin mga tol. Nakalang balik na tayo ng Bicol to Manila ride. Woo! Sana maayos agad no. Ang bihira. Maka-aksidente ito eh. Nakaka-aksidente ito. Alright mga tol, dito na tayo sa Nabwa. Kaya nga lang ito, sobrang lakas ng ulan. Napasilong muna tayo dito. Inalis ko yung camera. Ayun simbahan ng Nabwa. Pero dito na tayo papasok. Hindi tayo magnanaga. Dito tayo, tapos dadaanan natin yung Bula at Minalabak. Lalabas tayo ng San Fernando. So let's see kung maganda na yung panahon dun sa unahan. Bibira ulit tayo. Okay, let's go. Dito tayo mga tol sa proper ng Bula, Camarines Sur. Grabe yung ulan mga tol. Ngayon lang tayo nakapag-record dito sa helmet ko na nakalagay na yung camera. Kasi kung nilagay ko, siguradong basang-basa to. Wala tayong magagamit sa mga susunod na araw. Dito ako dumaan dahil pinili ko talaga dito. And makakaiwas tayo sa traffic na meron ng Naga at bayan ng Pili, Camarines Sur. Ayan lang mga tol, meron lang mga ganitong portion na inaayos. Dahil yung mga dating lubak dito ganito oh. Op! Crack to mga tol. Nagkabiyak-biyak kasi ang kalsada dito. Pero the rest kahit papano okay na. Ito dati malubak to eh. Ngayon na semento na. Nasubukan ko na naman ng tibay at kapit ni Shifa Tires. Sa ganitong panahon, maulan. Medyo may kanipisan na nga yung gulong ko pero solid talaga, subuko na to. Susunod na week babalik naman tayo ng Maynila. Pagka uwi natin, kunting pahinga, balik na naman. Endurance ba? Ganda! Ayan ah. Sarap din pala dito dumaan kapag umuulan. Nakababa na tayo. Dito kasi sa baba na to, nandito yung mga lubak. Eto na ang simula ng lubakan. Feeling ko bumabaha dito. Wala silang matinong kanalo. Ayun, lalim nun par. Buti na lang, nakita ko agad. Ito mahirap din kapag umuulan tapos malubak yung kalsada. Wala, di mo makikita. Nagtatago yung lubak sa tubig na yan. Ay, shoutout kay tatay. Maraming salamat po sir. Inaalis niyo yung na-stock na tubig. Gawa-gawa siya ng paraan. Ay, solid naman ng ganun. Lokal yan ha. Hindi yun empleyado ng munisipyo dito o ano. Sakaling may posisyon man si tatay dito sa barangay, Kagawad or Tanod, naku, salute po. Eto na, yung lubak dito mga tol. Sisimula na talaga. Lokal ata to dito si kuya. Nag-overtake ako sa kanya. Buti na lang, tumigil uli ako. Ayan o. Kalimutan ko na kasi ito eh, kung saan parte yung mga lubak dito. Pero ngayon naalala ko na. Ay, ilaga ni kuya oh. Tayo yan, diretso tayo dyan oh. Tapos tinitignan ko na yung gulong niya. Kapag naka-search siya, ibig sabihin may lubak. Sa kabila, maraming lubak. Tapos may crossing dito mga tol. Isang liko na lang tayo, tuloy-tuloy naman yung palabas. Ayun na. Ito yung crossing dito. Baliwag. Papunta dun, Baliwag. Sunod lang tayo kay kuya. Mukhang ano na to dito eh. Biyasaan na sa pagdaan. Tayo nakalimutan na natin. Minsan kasi doon ako nakadaan sa ano, sa Naga. Ito na yung portion na merong mga ano, malalalim na lubak. Like this oh. Nako! Pagka nadalay talaga, uwi tayo agad nito. Pero kung hindi, magkakamping tayo nito sa moto shop. Overnight at moto shop. Sana wag naman mangyari yun. Kaya kung biyahero kayo, magdala kayo ng tent para makatipid kayo. Thankful na lang kayo kung yung shop willing kayo patulugin sa kanila.
meron bakanteng kwarto na makakatulog kayo, di ba? Or kahit upuan, papag, pwede na. Laking tulong na nun. Ayun, ito yun. Aray, nadali pa nga. Ito yung sabi ko sa inyo na putik na talaga, tapos naka one way pa, oh. Tagal na nito. Di man lang naayos pa. Ang ikli lang eh. Bihira. Yun mga tol. Kaya kapag napadaan kayo doon, no choice kayo. Lalo na kapag peak season, magkaka-traffic din dyan. Kasi akala ng ibang biyahero, karamihan ng mga umuuwi doon dadaan. Eh yung iba, alam na kasi itong kalsadang to, kaya dito sila nadaan. Ang mangyayari, nagkakatambak-tambak pa rin dito. Ito na yung crossing, no? Minsan napapaano ko dito, lampas. Ayun. O, dara-diretso na to hanggang makalabas tayo sa kasadang to. Ano na tayo? San Fernando. Ito yung palatandaan ko na palabas na tayo ng San Fernando. Okay mga tol, grabe na yung tigil natin. At nandito na tayo sa Sipokot. Kakadaan lang natin ng Libmanan, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, ang gagawin natin ay magpapagas muna ako bago tayo. Uy, lubak, ito pa. My God, sumakasabay pa kasi yung sama ng panahon mga tol. Kaya wala, madadali tayo ng lubak kasi nagtatago yung lubak sa tubig eh. Ngayon, magagas muna tayo dito bago tayo aakyat ng Andaya Road. Ito na talaga yun, bakbakan to the max. Time check tayo pagkadating natin dito. 7:54. Dito na tayo sa Sipokot. Pero sticker. Ha? Ayun lang, wala na ako sticker. Nakalala ko na sir. Tinitingnan ko na kanina eh. Sabi ko na pagkita ko ng motor ka lang. Nakilala mo yung motor ka? Shoutout na lang. Sipokot. Thank you. Nakalala tayo ng ibang crew dito sa Shell Sipokot. Kaya nga lang umuulan na naman, oh. Pakyat na tayo ng Andaya Road. Pero kahit papano dito, maliwanag na kumpara dun sa pinanggalingan natin na sobrang dilim. Bagsak yung ulan dun. Okay, alis tayo dito ng 8:15 ata. Kasi nagantay tayo ng 10 minutes. Okay lang din kasi diretso pa yung sobrang aga pa. Target natin makarating ng Arco ng Bicolandia mga before 10. Nandun na tayo. Okay, let's go. Ito yung Andaya Road. Challenge nga lang mga tol kasi maulan. Matik yung lubak, nagtatago sa tubig ulan. Woo! Ang lamig. Okay, guys, Papa G, hanggang makalabas tayo dito at makarating tayo ng Arco ng Bicolandia. Ito na tayo sa Del Gallego, ang huling, ayan, Camarines Sur. Papasok na tayo ng Tagkawayan. Malapit na. Nilalamig na ako, gagi. Ang lakas ng ulan tsaka ang baha. Ito na yung baha dito. Lalo na doon, yung mga dinaanan natin. Baha talaga mga tol, promise. Mahirap makita yung lubak. Ngayon, chinecheck ko nga yung telescopic ko. Okay pa naman. So, palag pa. Buti na lang, magandang klase ang gulong na gamit natin. Shifa tires. Kapit na kapit. Maraming salamat sa Shifa Philippines. Safe tayo sa mga ganitong biyahe. Dami pang iuulan, no? Okay, doon ko na lang kayo update pagkadating natin ng Arco ng Bicolandia. Let's go! Grabe, inulan tayo dyan sa kasadang meron sa Andaya Road. Hindi natin nakita yung mga lubak. Ngayon, eto, nakapasok na tayo ng Quezon Province, Calabarzon. Bibirahin natin to hanggang makarating tayo ng backdoor na dinadaanan natin. Dito tayo, kabundukan tayo ng Lukban tsaka Kabinte. Lalabas tayo ng Pagsanhan. Grabe, nalamig na ako mga tol, oh. Napakape ako sa tindahan na yan. Tsaka diretso lunch na din. Dito sa unahan, mainit na to, sigurado. Unang lubak sa Quezon Province, ganun pa rin. Pambihira mga tol. Dun, grabe pa rin mga tol. Wala pa rin pagbabago yung Andaya Road.
Kaya di ko na na-vlog gawa ng di na namin makita yung lubak. Halos natakpan na talaga. Pambihira, puro tubig. Bumabaha sa Andaya Road. Check ko nga yung wallet ko kung napasok ko. Nandito pala. Nalagay ko kasi dyan mga tol, gawa ng yung bag ko nandito. Buti na lang meron akong ganitong tail bag, waterproof. Tibay siya mga tol. Dapat pagka nabiyahe kayo, meron kayong ganito. Dahil lahat ng mga gamit nyo na posibleng mabasa, pasok nyo dito. Sakaling puno na yung box nyo, laking tulong. Nandiyan lang sa description mga tol yung link nyan. Uy, ay grabe, ang lalim na pala nito oh. Hindi man lang ginawa ng paraan nyo na matakpan simula nung mga panahon na bumabiyahe pa tayo dito. Ay! Ang bihira talagang Pilipinas to. Para sa akin, ito yung pinaka-worst na kalsada talaga. Maharlika Highway going to Bicol. Dagdag mo pa yung Andaya Road, Tagkawayan, pambihira mga tol. Wala na, di na namin nakita kanina. Meron ako mga nakasabay na biyahero at si sir, nakilala ako from Tabaco. Ay, nagpicture na lang kami. Hindi ko na na-shoutout gawa ng lobat pa tayo kanina. Kawawa din yung motor niya eh. Ano lang pa naman yun, naka-scooter. Buti parang in-upgrade niya na yung suspension. Nakaangat eh. Mataas yung niya, yung clearance ng scooter. Magpapalit ako kapag mainit na talaga. Basang basa ako mga tol, promise. Nabasa tayo ng biglang buhos na ulan talaga. Straight simula nung pumasok tayo sa Andaya Road, sa Sipokot, dun tuloy-tuloy talaga yung ulan. Tsaka yung lubak mga tol, ganun pa rin. 100% mas lalong lumala. Walang pagbabago. Dito ganun din eh. Quezon Province to mga tol. As usual, lalong lumala nga yung ibang lubak eh. Kung gagawin man to, nako, mas lalong problema to sa Holy Week. Kaya kung uuwi kayo sa Holy Week ng nakamotor, agahan nyo na lang. Huwag na kayo sasabay sa araw talaga ng uwian ng mga galing Maynila. Ito pa mahirap mga tol. Kapag nakabuntot kayo sa mga sasakyan, di nyo naman makita yung lubak agad eh. Yung dapat na makikita mo sana agad, hindi. Kasi natatakpan ng mga sasakyan. Umalis pala tayo ng Arco ng Bicolandia alas 11:30. Kasi nakarating ako alas 11. Mga 10:40, 10:50 ata yun. Tapos lunch. Tapos kape-kape. Ayun, sibat na naman. Gawa ng tutuloy-tuloy tayo ng biyahe hanggang makarating tayo ng Project 8 Quezon City. At maghahanap pa ako dun ng matutuluyan. Siguro mag-Sogo Hotel muna tayo. So good, so clean. Sana ma-sponsoran tayo ng Sogo, no? Only check-in dito pag napunta tayo ng ng Central Luzon. Haba ng traffic oh. Nakakatamad mag-overtake sa ganyan. Kailangan mo magsumikap para malampasan mo lahat ng kahabaan na yan. E paano mo malalampasan yan? Naka 2 lanes lang to. Lalim ng kurbada, tapos hindi tapos yung kalsada. Uy, lubak, man. Mapapaganon ka talaga kapag dito ka napadaan. Ito yung kailangan paghandaan nyo kapag nag-Bicol kayo. Yung ulan. Lalo na kapag di kayo sanay sa lamig. Kalubot ng kamay yan. Ang daming abandon dito na truck. Ganyan no. Wala, kasira-sira na yung ibang truck. Iba kasi na-involve yan sa aksidente. Yung iba self-accident lang. Gawa ng hindi nila nakokontrol. Lalo na yung mga kurbadaan dito. Bitin kasi. Tapos 2 lanes lang. So yan o, mga ganito. Ito na yung barricade na yan o. Bugbog na. Nakailang sasakyan na kaya yan. Buti pala dito mga tolo, kahit pa paano maganda na yung pagkakasemento. Wala nang mga lubak. Uy, lipad. Di natin yung nakita talaga. Pambihira. May mga magpapalipad moments sa atin. Okay pa naman. Okay na lang. Ang bihira. Ayun lalalim yan. Grabe par. Lala dito.
Kailangan dito marunong ka mag motocross. Pag nag Bicol ka, dapat nag-training ka ng motocross. Yung mga papalipa rin yung motor, yung iilag ka ng biglaan, di ba? Mga ganun, mga reflexes mo, i-training mo na. Buhayin mo bago ka mag-rides ng Bicol to Manila. Lubakan sa Quezon Province. Ang bira, kakadaan lang natin mga tol ng Lopez. Di na ako nakapag-record. Buhos yung ulan doon. As usual, maulan na maulan mga tol. Dito kahit papano lumiwanag. Kaya nga lang, paambon-ambon pa rin. Let's see sa Katimunan kung kumusta. Magugumaka pa lang tayo mga tol eh. Di pa ako nakakadaan ng bypass road. Eto, nakikipagbakbakan pa tayo sa lubak na meron ang Lopez to Gumaka. Grabe, oh, kulubot na yung ano ko, kamay. Lalo na pag nag-gloves tayo nito, mas lalong kukulubot to. Nakatikim din ng asfalto. Lakas ang hangin, no? Dahil daw sa bagyo to. Di ko alam kung anong bagyo, di tayo nakapag-weather update. Basta lang tayo lumabas ng Bicol. So bago tayo mag-camp, punta muna tayo ng Quezon City para doon muna tayo magpahinga. Ay grabe, no choice. Bira mga lubak dito mga talo, lalalim oh. Nagkabiyak-biyak ng ano. Ito bago lang to mga tol. Itong semento na to, bago lang yan. Pero tignan nyo naman, biyak agad. Dapat kasi naspalto agad nila. Target natin makarating ng ating unang zigzag road alas 2. Dapat pababa na tayo. Okay, bakante. Lakas ng hangin, no? Tapos yung alon, ang lalaki. So, mukhang may ano dito, may nahulog ah. Oh. Buti din na diretso ata sa dagat. Naharang pa nitong barricade na to. Lamig! Ito yung makukuha mo sa Pilipinas mga tol. Kung sa ibang bansa, kapag malamig, magkakaroon ka ng frostbite. Tama ba? Tapos dito sa Pilipinas, kapag nababad ka sa ulan, yung kamay mo, yan o, kukulubot. Magkakaroon ka ng kulubot na kamay. Ano din pala ng lubak dito sa Gumaka mga tol. Puro nasa tabi lang yung mga motor. Dito na mga tol. Finally nakarating din tayo ng bypass road ng Gumaka. Kahit pa paano malapit-lapit na to. Claradel na lang tsaka Katimunan. Babakdoor na tayo. Hanggang makarating tayo ng Tanay. Akya tayo ng Marilaki Road. Tapos baba tayo ng Antipolo. Malayo pa pala. Bago tayo makarating ng QC. Pero kahit pa paano din makakabira-bira na. Abay, puro lubak na pala dito mga tol. Oh, lalong lumala pala dito yung lubak. Mga huling punta ko, hindi pa yung ganyan. What happened? Bakit ganyan na? Uy, marami naglalakas loob dumaan dito ng mga truck ah. Madalas aksidente dito sa truck. Kasi nawawala ng preno. Uy, lalim nun paps. Lalim ng nadaanan niya. Okay, let's go! Gumaka Bypass Road. Makakabira tayo dito. Unang paahon. Nakakatakot bumuntot sa truck, no? Pagka nabitin yan, wala, finish tayo. Ginagawa mo uno, overtake tayo. Nag-stack up na pala yung ano ko, speedometer ano. Ayun, no? Speedometer cable ata, sira na. 20 lang pala takbuhan natin, tsaka nagka-40. Hanggang 40 lang.
Ganda din dito. Lagi hanggang dito maulan pala talaga. Pero sa Maynila raw ay hindi maulan, mainit talaga. Ibig sabihin Quezon Province tsaka Bicol ang nakakaranas ng ganitong ulan. Pero buti nga dito sa Quezon Province kahit papano, hangin lang meron sila tsaka maninipis na ambon. Sana sa Tanay hindi, para ma-enjoy natin yung view doon. Ito yung accident prone area dito sa mga ganun, truck, bus. Kapag nawawala ng brake, ubos yung brake natin dito, alalay tayo ng engine brake. Ayun ayun, gapang yung truck nakakatakot kung di makaakyat, no? Tapos dito sila dito na sila nagkakaproblema hanggang dun, nakakadiretso dun. Lamig na. Good shit. Kung wala sana yung crossing na yon, nawawalan kasi sila ng doon, ng buwelo. May crossing. Kaya ayun, talagang sila, mabibitin. Ganda naman ang view. Maganda kapag umuulan, no? Sarap ng tanawin. Ayun lang, di na nakakaya tong truck na to. Tsaka ito, bumangga. Nakasobra nyo sa buwelo. Bihira. Ayan. Stock up kayo dyan. Ito naman, nangyari dito, bagsak yung makina. Diba sabi ko sa inyo, dami ditong nadadaling truck. Ito, meron pa ano na lang to, wala na yung ulo, iniwan na yung tayo nga motor pahirapan makakyat. Mga truck pa kaya na ang bibigat ng dala nyan. Air belt din. Baka meron may nagpalit ng belt dito. Ubus yung mo dito talaga. Hindi, mapuputulan ka dito ng belt sa mga naka-scooter. Pagkakargado, may OBR siguro. Lalakas ang bus dito, no? Ayun, no? Lalakas ng loob nila dumaan dito. Daet Express. Sobrang tarik nito, Primera na nga tayo. Kasi ito nagkabiyak-biyak na. Wala na yan. Sarap sana dito magkape, kaso kakakape lang natin. Oh, ano nangyari dito? Nagkakahilahan dito, nakabalahaw. Ganda ng view. Ganito yung view pala dito kapag naulan. Hindi ko alam kung fog yan o ambon yan. Thank you, come again. Merong barangay dyan sa baba. Barangay Nabuyan. Pwede mag-camping dito, raw camping, Yan, may spot, tabing daan. Nagabihan kami dito ni Bro Dejan Pax. Lakas ng tok-tok na, nakakakyat dito. Shipa tires pang gulong nun. Kaya kumusta na si Guapa? Pero meron yun upload kagabi. Mukhang si Guapa na yun. Nakalabas din mga tol. Back to Marlica Highway tayo. Mukhang di na din uulan. Malakas yung hangin dito pero malamig. Kala kong sinipon. Okay, Plaradel tayo and Atimonan. Dito wag kayo papalin lang sa kurbada na to mga tol. Kasi etong kurbada na to, ito yung gulatan portion ng Gumaka. Nandito yung railroad. Tabi na tayo. Dapat kasi dun may signage pa lang para sa mga bagong motorista. Ayan Lalo na kung mga
pulsuhin. Alright. Kala ko dudulas yung gulong natin. Kahit sa bakal, kapit na kapit. Ito yung isa sa mga tinitigilan din ng mga biyahero. Pagkakape, kakain. Doon na parte, mainit. Di ko alam kung anong lugar yun. Doon maliwanag eh. Dito makulimlim. Pero manipis lang. Welcome to Plaradel. Pagkatabing dagat na nadaanan nyo talaga, Plaradel na to eh. Ito na yan. Pero sa kabila nun, gumaka pa. Lakas ang alon. Tsaka merong nabiyahe dyan. Di ko alam kung saan yung papunta. May sinabi sila nun eh, nakalimutan ko. Kala ko ayos na yung lubak dito, di pa pala. Ito yung lubak sa Plaradel. Kamukha lang din siya ng lubak sa Calawag. Kaya nga lang sa Calawag talaga malalalim na. Sa Lopez naman mga tol, ang lubak doon putik. Gawa ng yung ginagawang overpass. Hindi ko alam kung para sa tren yun o para sa mga sasakyan. Welcome to Atimonan. Thank you for visiting Plaradel. Dito na tayo sa Atimonan. Ito yung lubak na medyo malala dito sa Atimonan. Pero may kli lang to eh. Ayun oh. Pwede nga dito umilag oh. Ayun oh. May kli lang. Pwede sana rasolbahan pansamantala. Pero yung iba pang samantagal na. Ay! Di tayo nakailag. Nakailag tayo sa una pero sa pangalawa hindi. Ayan na naman, may tulay na naman na ginagawa. Bumabagsak na katalupan, ano? Ito yung paborito ko sa Atimonan. Ay, bumalik ka. Kala ko tatabi ka. Ito yung paborito kong kalsada dito sa Atimonan. Ganda nito. Nakakabira ka dito. Mahaba pa naman to. Ayun o. 4 lanes. All goods dito. Maliwanag na talaga. Laguna mainit na. Ayun o. Nakakalinag ko na. Sana naman mainit na talaga. Oh, mas malakas ang hangin dito kumpara sa Plaradel. Ang lakas. Nadadala ako mga tol. Alam nyo, natutuwa ako dito sa Atimonan. Tingnan nyo yung mga tricycle na yan oh. Nasa tabi talaga yan. Kahit nung mga nakakaraang biyahe ko, napapansin ko na sila na nasa tabi talaga sila. Lilipat lang sila sa fast lane kapag merong truck na nakaparada dito sa lane nila. Eto, di pa naayos yung lubak dito sa Atimonan. Going to town proper. Ay na, pagka dinaretso kasi natin yan, sentro ng Atimonan yan. Ah, lalim na nito oh. Grabe, pinapaabot talaga nila ng taon-taon yan, no? Bago maayos. Wala na, di na naman gumana yung speedometer cable ko. Ayun na, naputol na yan. Di na naikot eh. All good, nakababa na tayo. Lapit na tayo sa Zigzag Road mga tol. Mag-aalas 2 mga tol, 1:42 PM ng hapon. Kaka-check ko lang ng oras. Nandito na tayo, malapit na tayo sa Atimonan Zigzag Road, pakyat. Okay mga tol, sa oras na 1:48, nandito na tayo. Welcome to Atimonan. Bawal?
Bawal na makit ngayon. Sir, bawal pa yung motor? May nakaharang na po. Ayun lang. Di daw talaga pwede. May bumagsak daw na punong kahoy. Uy, first time ko dumaan dito. Hindi ko tuloy masilayan si Atimonan Zigzag Road. Ano kaya kalayo dito? Hindi ko pa na-try dito eh. Ang dami din pala dito nakatira. Kawawa naman yung mga nag-guide dyan sa taas. Wala silang income ngayon. Orasa natin dito mga tol kung anong oras tayo makakalabas doon. Kasi nakarating tayo doon sa crossing packet ng Atimonan Zigzag Road 1:48 PM. Ilang minuto ang aabutin dito. Sa takbo na ganito lang. Dami na din pala dito na aksidente na truck oh. Ganda oh, makahoy din pala talaga. Para lang siyang yung sa daet. Dito pala sa portion na to yung mga lubak mga tol oh. Pero ang ganda ng vibes. Nature na nature. Parang bundok to, tas biniyak. Ganda. Kaya nga lang nakakatakot dito pagkagabi, no? Kawawa na din pala kalsada dito. Ngayon pala, hindi madaanan yung Atimonan Zigzag Road. Pero siguro bukas, mga susunod na araw, madadaanan na yan. Meron daw bumagsak na kahoy eh. Malubak jump ups, dito lang ako. Ganda naman ng view. Ay yung fog. Wow. Solid par. Kuna natin. Ganda. Ganda oh. Umiikot sa bundok na yan. Wala na. Kumuha ako ng 15 second shots. All goods na yan. Lakas ang hangin. Pangit na lang anong kalsada dito mga tol pala. So kayo pa dumaan sa Zigzag Road. Uy, ang lamig. Pero ang ganda. May lubak. Ganda dito oh. Sarap ng vibes. Maganda dito pagka mainit talaga. May enjoy mo yung vibes ng lugar na to. Kakamping yun oh. Naka-set up yung Raptor. Raptor ba yung Toyota? Lalalim ng kung lubok dito mga tol. Kaya pala yung ibang sasakyan sa Atimonan Zigzag Road pa rin nadaan. Ganda oh. Mainit talaga sa Maynila. Liwanag oh. Buti naman makakatikim na tayo dun ng araw. Simula Bicol, pambihira. Di man lang natin nasilayan yung haring araw. Puro ulan. Mukhang ito na yung crossing mga tol. Napaakyat sana ng Zigzag Road. Ito na yan. Check natin kung alang oras ang ginugol natin dun. Ayun oh. May harang din talaga na di makakakyat sa taas. Tabi lang tayo. Nakarating tayo dun sa crossing ng paakyat sa Zigzag Road ng 1:48. At nakarating tayo dito ng 2:08. 20 minutes. Tama ba? Tama. 20 minutes.
Tsaka may tigil pa tayo. Malapit lang din pala. Kundi lang yun lubak. Lapit lang pala ng rotang yun. Okay, backdoor tayo mga tol. Tapin natin yung ano dito, crossing. Pagbabypass tayo going to Tayabas. Pagbilaw na tayo mga tol, babypass tayo. Eto yun, alternate road going to Tayabas. Yan yung magiging rota natin eh. Backdoor tayo. Pababa tayo, Antipolo. Ito yun. Let's go. Nagmamapa si sir eh. First time ata bumiyahe nun. Meron sana isang daan doon kung doon kayo dediretso. Kaya nga lang, daming crossing na dadaanan nyo doon. Tapos subdivision. Dati doon ako nadaan nung hindi ko pa to alam. All goods dito kasi walang traffic. Pagka doon kayo papuntang Pagbilao Sentro yun, traffic. Chill ride lang tayo. Okay, dito kayo lalabas mga talo. Iba nagmamapa eh. Di ata nila kabisado dito. Tsaka tawid lang tayo para di na tayo dadaan ng sentro ng Tayabas. Okay, let's go. Angas nitong Honda Civic oh. Eto na, papasok na tayo ng Lukban mga tol. Welcome to Lukban. Ang pino ng ulan dito mga tol. Magagas tayo pag sanhan na. Pagbaba natin. Pakalong malamig dito mga tol. May fog. Ang sarap kumain dun ah. We are here now at Pagsanhan proper. Nakababa din tayo. Tsaka dito mga tol, tingnan nyo yung kalsada oh. Tuyong tuyo. Di man lang umulan, pero umaambon na dito ngayon. Ngayon pa lang ata uulan. Dito na tayo sa Pagsanhan, Laguna. Dito na baha mga tol. Ano, tinang putik-putik pa sila oh. Matagal humupa dito ang baha, kaya minsan doon ako nadaan sa likod. Tsaka pag doon kayo dumaan sa likod, dito kayo lalabas oh. Ito yung alternate road eh. Kaya nga lang traffic dyan. Pag hindi na dadaanan talaga to. Karamihan dyan eh, matatambak eh. Bira na tayo dito. Aliwalas mga tol. Hanggang ano, windmill. Aakyat tayo dyan eh. Dyan tayo dadaan, papuntang Marilaki. Tapos baba na tayo Antipolo. Sumabit yung side mirror. Titigil to. Aayusin side mirror niya. Ayun yung ulan oh. Pambihira pinagdaanan natin dun. Tapos dito ang aliwalas. Sinerch ko yung tutuluyan natin na Sogotel dun sa may Project 8. 2 hours pa. So possible makarating tayo dun mga 8 or 7 PM. Nagmapa na ako mga tol para makita ko yung oras natin. Time check pala mga tol. Nakarating tayo dito ng 4:52 PM sa Pililla, Rizal. Paakyat tayo ng windmill. Grabe na lubak dito par. Di pa naaayos pala. Pagka nag-backdoor kayo mga tol, tapos dito kayo napadaan, ito asahan nyo yung lubak dito sa Pililla. Malubak na din. Pinakasave dito, gilid. Oh! Uy! Pambirang lubak par. Puputok oil seal ko din ah. Pasok na, okay pa naman. Grabe talaga par. Hindi ko makita gawa ng ayan oh. Nagtatago siya sa ano, sa puting buhangin. Okay, dito na tayo mga talo. Kayat na tayo dito. Tinuturo tayo sa baba ah. Diyan tayo tinuturo. Kayat natin dito. Re-reroute yan. Tapos ang palok yung tatagusan natin. Malapit-lapit na. Napadaan na ako dyan sa Murong. Ganun din eh. Malayo din. Eh, napasyalan yan dyan oh.
Ayos yung mga may-ari ng lupa na pinagagawang pasyalan. Wala na ba itong tataas na humps? Parang dami ng sumayad dun Ito yung dito, off-road. Alright. Ay, salamat. Malapit na tayo. Na tayo lumabas sa Sampaloc. Ayun Time check mga tol. Mag-aalas 6 na, 5:49 PM. Ngayon, pakyat tayo ng Marilaki. Grabe ang lamig. Nakalimutan ko pala yung gloves ko. Nilasamig na sila, gagi. Walang jacket pa si kuya. Kakapoto na nga po ako, malamig pa rin. Dapat kapote po. Lahat sila nanginginig na Nagpares na tayo pero di man lang ako pinawisan. Overload pa yung kinuha natin. Ito yung Manukan Nakakatakot siguro dito dumaan ng ating gabi Okay, dito na tayo mga tol. Finally. U-turn lang ako kasi nasa kabila yung Sogotel. Ayun dito ko na-park si Uno. May CCTV pa mga tol. So good, so clean.